Values Education 7 Quarter 3 Learning Competency 4A natutukoy ang iba't ibang kaugalian ng kapwa na nakaugat sa pananampalataya. Narito ang bahagdan ng populasyon ng Pilipinas na kabilang sa iba't ibang paniniwala o relihiyon noong 2020 ayon sa Philippine Statistics Authority. Makikita na ang pinakamaraming bilang ng Pilipino ay kabilang sa Kristyanismo na tumatakip sa 93.25% ng populasyon. Sinundan ito ng Islam na 6.42%. Pangatlo ang mga katutubong relihiyon na 0.23%, 0.4% naman ang mga nasa Buddhism, at ang natitirang bahagdan ay mga taong hindi nagre-relihiyon at mga taong hindi nakuwaan ng datos patungkol sa bagay na ito. Kristyanismo. Ang Pilipinas ay itinuturing na kristyanong bansa at ito ay napatunayan sa huling census ng Philippine Statistics Authority noong 2020. Lumabas na mahigit 101 milyong Pilipino ang kabilang sa Kristyanismo. Nangunguna sa mga Kristiyanong organisasyon kung pag-uusapan ay bilang ng kaanib ay ang Roman Catholic na may kasaping halos 86 milyon ng populasyong Pilipino. Kasunod sa dami ng kasapi ay ang Iglesia ni Cristo na may halos 3 milyong kaanib. Sinundan ito ng Seventh-day Adventist, Aglipayan Church, Philippine Independent Church, Bible Baptist Church, United Church of Christ in the Philippines, Jehovah's Witnesses, Church of Christ, at iba't iba pang mga Kristiyanong organisasyon na binubuo naman ng pinagsama-samang halos 9 milyong Pilipino. Bagamat nahati sa iba't ibang sekta o pangkatin ng relihiyon ang Kristyanismo, ang kanilang paniniwala ay umiikot sa mga sumusunod. Ang kanilang sinasamba ay ang Diyos at ang Panginoong Hesukristo. Ang Panginoong Hesukristo ay sinasampalataya ng tagapagligtas at siyang babalik dito sa lupa sa araw ng paghuhukom. At ang kaligtasan ay matatamo ng mga taong lubusang sumusunod sa mga utos ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Ang pangalawa sa pinakamaraming tagasunod ay ang relihiyong Islam na binubuo ng halos 7 milyong kaanib. Ang kinikilala ng mga Muslim na nag-iisang Diyos ay si Allah. Si Muhammad naman ang kaniyang propeta. Sa Quran mababasa ang mga aral na sinusunod ng mga Muslim. At upang isabuhay ang kanilang pananampalataya, kailangan nilang sundin ang 5 haligi ng Islam. Sa ating bansa, may mga Pilipino na ang relihiyon ay ang kanilang relihiyon pa mula noong bago pa tayo sakupin ng mga dayuhan. Ang mga halimbawa nito ay ang mga lumad, igorot at ati. Ani mismo ang kanilang paniniwala, ibig sabihin, naniniwala sila sa mga espiritu at mga Diyos na naninirahan sa kalikasan. Mayroon silang mataas na paggalang sa kanilang mga ninuno. Sila ay mahilig magsagawa ng mga ritual upang maging kalugod-lugod sa mga espiritu. At wala silang opisyal na aklat tulad ng Biblia o Quran. Subalit ang kanilang tradisyon at paniniwala ay naisalin sa mga sumunod na henerasyon sa pamamagitan ng mga oral na tradisyon tulad ng pagkukwento at pag-awit. At ang isa pang relihiyon na may maraming kaanib sa ating bansa ay ang Budismo. Sila ay may bilang na mahigit 39,000 na kadalasan ay kabilang sa Filipino-Chinese community. Ang Budismo ay nakatuon sa pag-abot ng enlightenment sa pamamagitan ng pagsunod sa Eightfold Path. Karaniwan ng Budismo ay walang sinasambang Diyos. Ang kanilang mga banal na aklat ay Tipitaka at Sutras. At kilala ang relihiyong ito sa paniniwala sa reincarnation o rebirth na nakabatay sa karma. Narito ang talahanayan ng iba't ibang relihiyon tungkol sa kanilang pagkakatulad at pagkakaiba. Kung Diyos ang pag-uusapan, ang Kristyanismo ay monotheism o iisa lang ang Diyos na sinasamba, bagamat maraming sektang Kristiyano ang naniniwala sa Trinity o tatlong Diyos. Ang Islam naman ay monotheism. Ang katutubong relihiyon ay polytheism o maraming Diyos na sinasamba. Ang Budismo naman ay walang pangunahing Diyos. Sa banal na teksto, ang mga Kristiyano ay may Biblia. Ang mga Muslim ay may Quran. Ang mga katutubong relihiyon ay may mga oral na tradisyon at myth. Ang Budismo naman ay may Tipitaka at Sutras. Ang pangunahing paniniwala ng Kristyanismo ay pag-ibig sa Diyos ng buong puso, isip at kaluluwa at pag-ibig sa kapwa. Ang Islam naman ay sumusunod pa rin sa 5 haligi ng Islam. Sa katutubong relihiyon, paggalang sa kalikasan at mga ninuno. Ang Budismo naman ay pagsunod
sa Four Noble Truths at Karma. Sa mga pangunahing gawain, ang Kristyanismo ay nananalangin at sumasamba sa mga pook sambahan. Ang Islam naman ay pananalangin din at pag-aayuno. Sa katutubong relihiyon ay pag-aalay, ritual at seremonya ng shaman. Ang Budismo naman ay meditasyon at mga ritual. Ang mga nangunguna sa relihiyong Kristyanismo ay pari, pastor at ministro. Sa Islam naman ay imam o sheikh. Sa katutubong relihiyon ay shaman at mga tribal elder. Sa Budismo naman ay mga monghe at spiritual teachers. Ang paniniwala naman sa buhay pagkatapos ng kamatayan o life after death, sa Kristyanismo ay langit at impyerno, at buhay na walang hanggan at walang hanggang kaparusahan. Sa Islam naman ay paraiso at impyerno. Sa mga katutubong relihiyon ay muling pagsilang sa espiritual na mundo o sa piling ng mga ninuno. At sa Budismo naman ay muling pagsilang o ang tinatawag nating rebirth o reincarnation. Atin namang pag-usapan ang mga pangunahing kaugalian at katangian ng mga mananampalatayang kasapi ng Kristyanismo, Islam, tribal religions, at Budismo. Ang mga Kristiyano ay maawain at may pusong tumutulong sa mga nangangailangan na alinsunod sa mga turo ng Panginoong Hesukristo. Ang mga Kristiyano ay mapakipagkapwa-tao, mahilig silang makihalubilo at magtipon sa mga pook sambahan bilang bahagi ng pagsamba at pagpapalakas ng pananampalataya. Binibigyang halaga sa Kristyanismo ang pagpapatawad bilang mahalagang bahagi ng relasyon. Ang kanilang pananampalataya sa kaligtasan at buhay na walang hanggan ay nagbibigay ng lakas at positibong pananaw sa buhay. At ang pamumuhay ng mga mananampalatayang Kristiyano ay ginagabayan ng mga utos at turo sa Biblia na nagtuturo ng matuwid na pamumuhay. Samantalang ang mga Muslim, ang regular na pananalangin at pag-aayuno sa buwan ng Ramadan ay nagpapatibay ng disiplina at kontrol sa sarili ng isang mananampalatayang Muslim. Bahagi ng kultura at relihiyong Islam ang pagpapahalaga sa kagandahang loob at pagbibigay halaga sa mga panauhin. Ang mga mananampalatayang Muslim ay may matatag na pananampalataya sa kalooban ni Allah. Bagamat may maling pananaw sa iba, ang Islam ay nagtuturo ng kapayapaan at katarungan. Ang zakat o pagbibigay ng limos na isa sa 5 haligi ng Islam na sinusunod ng mga mananampalatayang Muslim ay nagpapakita ng malasakit sa mahihirap. Karaniwan naman ang mga tribal religion ay may malasakit sa kalikasan sapagkat naniniwala sila na ang kalikasan ay sagrado at bahagi ng kanilang buhay. Binibigyan nila ng halaga ang kolektibong kapakanan at pagbabahagi ng yaman, kung kaya sila ay palakaibigan at palaging nakikihalubilo. Ang mga indigenous group ay nagsasagawa ng maraming ritual kaugnay ng agrikultura, mahalagang okasyon at mga paniniwala. Pinaparangalan nila ang mga espiritu ng ninuno bilang mga tagabantay at gabay, kung kaya nananatili ang kanilang paggalang sa mga ito. At sila ay matatatag o resilient dahil napapangalagaan at napapanatili nila ang kanilang tradisyon sa kabila ng impluensya ng makabagong panahon. Dumako naman tayo sa Buddhism. Binibigyang pansin ng mga Budista ang meditasyon at pagiging maingat upang makamit ang panloob na kapayapaan. Sinisikap nila na iwaksi ang pagiging makamundo sa pamamagitan ng pag-aalis ng pagnanasa at pagiging attached sa mga material na bagay. Sila ay maawain, pinapahalagahan nila ang karuna o habag para sa lahat ng nilalang. Naglalayo ng mga Budista na magkaroon ng pagkakaisa at maayos na pakikitungo sa iba at sa kalikasan. At ang kanilang bawat kilos ay naaayon sa paniniwala sa karma at mga bunga nito, kung kaya sila ay maingat. Mahalaga ang pag-unawa sa iba't ibang paniniwala dahil ito ay humuhubog sa ating kakayahang maging bukas ang isipan at magpakita ng paggalang sa kapwa. Sa pamamagitan ng mga kaalamang ito, nagkakaroon tayo ng mas malalim na pag-unawa at natutulungan tayong maging mas mabuting miyembro ng lipunan na may malasakit at paggalang sa bawat isa. At hanggang dyan lamang po ang ating aralin sa araw na ito. Nawa ay may natutuhan po kayo. Salamat sa panonood at pakikinig. Paalam!